Guys, for today's video, meron ako nabasa dito sa comment section. Sabi niya, Sir, pasilip uli ng Bene. napaka-coincidence nito nung nakita ko to kasi habang nanonood ako sa TV, actually sa TV madalas pag nanonood ako ng YouTube sa TV, madalas na lumalabas itong commercial ni Bene. Ano ba yan? Parang napaka-targeted yung ads para sa akin. Tapos, eto nga, at the same time, coincidence na nakita ko tong comment na to, which is yung Bene nga. So, sabi ko, Sige nga, pag-usapan ulit natin si Bene. well, sino nga ba tong Bene na to? At kamusta na ang interest na binibigay niya? Katulad pa rin ba dati? O sumusunod na to sa bagong interest na sinet ni SEC? Well, tara, silipin natin. Samahan niyo ako. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron na akong experience or meron na akong knowledge. Na ginawa ko na yung videos and playlist na makikita nyo dito sa taas, at kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so without further ado, let's go right ahead dito kay Bene. Search natin si Bene sa Google, tapos ang lalabas sa Google Play Store, wala silang website. Pero guys, alam ko na si Bene ay pagmamay-ari or ang nagpa-finance sa kanya ay si Wings of Integrity. Napanood nyo ba yon yung isang nireview natin na isang product nila? Ito guys, for today's video, isa na namang online lending app ang pag-uusapan natin. And this time, papangalanan natin siyang Easy Borrow. O, di ba? Sila yun eh. So, click natin yung Google Play Store na Bene. Ayan, Wing of Integrity Lending Corporation. Silipin natin si Wing of Integrity sa SEC app. So, lumalabas naman dito, Wing of Integrity Lending Corporation doing business under the name styles of Bene and Easy Borrow. So, si Easy Borrow yung previous na diniscuss natin. And then, yan yung SEC registration number and then date registered. Tapos, secondary license yung nasa baba. Yeah, so, wala tayong masasabi. Yeah, it's a legit company. So, punta tayo sa kanyang Google Play Store para masilip ang advertised traits niya. Okay. About this app, so just need an ID, and then i-download nyo, tapos mag-KYC kayo. Ganun, napaka-generic na online lending app process. But ito daw yung sinasabi niya. So, ang daily interest niya ay nasa 0.15%, well below the SEC ceiling of 0.5% daily. Well, nagbago na po itong 0.5% daily, hindi na itong 0.5%. Maximum annual percentage rate daw niya, APR is 54%, and then loan term is 90 to 180 days. So on and so forth. Yeah, check natin kung tama to. So, again, as always, kapag online lending app ang pinag-usapan, ang gagawin nyo lang dyan is i-download nyo, i-enter yung number nyo, maglalagay ng information, tapos mag-KYC kayo, ID, face verification, etc. Until makadating kayo sa offer na ganito. Darating kayo dito sa offer dito na nakalagay yan for evaluation. Medyo nakakatakot talaga to kasi lalo na wala naman akong objective talaga na mangutang. I just want to show this to you. Nakakatakot to kung pag pinindot ko ba tong evaluation na to, baka mag-auto-send siya. I took that chance para sa inyo, para hindi na kayo mag-alinlangan pa kung mag-auto-send ba yan o hindi. So, i-click natin yung isa yan. Click natin. Naghihintay ng countdown. Yan, tapos nawala. So basically, na-evaluate niya na and sabi niya meron daw akong 5,000 pesos na pwedeng hiramin. Click natin yung apply. So ito, ayan, ito yung offer. Loan amount is 5,000 and then loan length is 60 days. Amount received is 3,500. Oh, ang laki po. 1,500 yung i-deduct niya. Tapos, ito pa masakit. Sa first 15 days, kailangan mo na bayaran yung 4,000 pesos. Parang 3,500 lang yung kinuha mo, tapos 500 na interest. O, di ba? Dapat yun na yun eh. Pero hindi. Mayroon ka pang second installment at ka-30th day na 970, tapos ika-60th day na 30. Ang laki po ng kaltas. Basically, nasa 1,500 ang cost of loan. So, kung ika-calculate po natin yan, 1,500 divided by 3,500, nasa 42.85%. Ini-spread out po nila yung pagbabayad, pero hindi pa rin makatarungan na after 15 days, halos nagbayad ka na ng 3,500 kung ano yung nakuha mo, plus interest na 500. Di ba? I-compute po natin to based on sinabi nilang 60 days muna. Para, let's say, bigyan natin sila ng benefit of the doubt. Guys, baka pwede naman kayo mag-subscribe and follow dito sa aking mga social media channel. Dito po sa YouTube, Facebook, TikTok, and even Instagram. So, please follow and support. So, sabi niya 42.85%. Divide natin yan by 60 days. Nasa 0.7%. Sabi nila 0.15. Parang ang layo naman po. So, 0.7% per day. Multiply po natin to by 30 days. Nasa 21 po. 21% per month. Kung pagbabasihan po natin yung binigay nilang breakdown ng
bayarin. Pero kasi, di ba, yung first payment pa lang natin, 15 days lang. Kung doon naman tayo babase, sabihin natin 500 divided by 3,500, 14.28% sa loob ng 15 days divided by 15. So, 0.9% times 365 days. Nasa 347 or 348% per annum po ang kanilang EPR. Based lang to dun sa at 4,000 pesos. Hindi na po natin sinali yung remaining kasi, ewan ko po. Yeah, dun sa nagtatanong kung kamusta po tong Bene and yeah, nag-a-advertise sila, di ba? As much as you can, hanap po tayo ng iba. Hindi ganito kalaki ang kaltas or even dapat walang kaltas. Tapos babayaran nyo na lang yung interest on top. Okay lang naman siguro na 1.5 kung nakaspread out talaga na 60 days. Tipong magbabayad ka na equally ng every 15 days. Wala naman po masama doon. Medyo po yun, medyo justifiable, medyo makatarungan yun. Pero kung yung hiniram mong pera na 3.5 ay binayaran mo lang within 15 days, that's unfair. So, kahit siguro nangangailangan po kayo, hindi ko po ire-recommend tong Bene na to because of this practice na sobrang laki ng kaltas. I have no words to say. Anyway, just to let you know na pares lang din po sila ng structure, kung paano magpautang, tapos itong payment scheme ni Easy Borrow. As in, ganyan na ganyan din po sila. Based on what we have computed sa offer sa akin, skip nyo lang po, please. Marami po dyan. Doon po tayo sa legit. Salmon, Atome, Bilease, Credivo, Skyro Credit, and even sa mga banks natin, yan, Maribank, Mayabank, etc. etc. If you can, please move away po sa mga online lending app natin kasi lalo lang po tayo ibabaon yan. Okay? For our question of the day, gusto kong malaman sa mga viewers ko, sino-sino pa rin po ba sa inyo ang nakadepende sa mga online lending app? Yung hindi pa nakaka-move on sa mga legit na mga lending services natin. At bakit po kaya sila pa rin ang inaasahan nyo? Ano po kaya ang reason? Well, let me know sa comment section sa baba for our monthly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Julivet Pearl Bacarisas. At Julivet Pearl Bacarisas. Sabi po niya, salamat naman po at nakita kong post mo. Di ko tinuloy manghiram sa Easy Credit kasi short term lang. Ayan, kay Julivet Pearl Bacarisas, shoutout po sa inyo. And thank you so much po na na-appreciate nyo po yung content na ginawa ko. Sana nakatulong po sa inyo. Yun lamang po for today's video. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!